to set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear, as the time of Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained a plan, they just could not understand. There was also work was done to the brethren of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon na lumipas, sa iyong pag-iingat sa amin, sa pag-provide mo ng pangangailangan, sa pagbigay mo, O Diyos, ng biyayang walang katumbas, ang buhay na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa gabing ito, dalangin po namin na katagpuin mo kami ng iyong mga salita. Baguhin mo, O Diyos, ang aming buhay kung paano kami mag-isip, makipagkapwa, at lumakad sa kalooban mo. Dalangin po namin, O Diyos, maging makabuluhan ang bawat paglilingkod namin. Nang sa ganon, matamasa namin ang buhay na ganap, kapayapaan, at punong-puno ng kagalakan. Buhay na hindi nagagabi ng takot. Buhay na hindi masyadong naliligalig. Buhay na walang ibang pag-asa kundi ikaw, Yahweh El Shaddai. Sa gabing ito, dalangin ko ng bawat makarinig at makikinig sa palibot ng lugar na ito, ay bihagin mo ang puso na matutong tumalima sa iyong kalooban. Kaya ganun pa man, Panginoon, pinagkatiwala namin sa iyo ang lilipas ng sandali. Ikaw ang siyang mangusap, ang presensyang ng banal ang maranasan. Ang kapangyarihan mo ang aming taglayin, at kaming lahat ngayong gabi
ay inaangkin na answered prayer na. Panginoon, maraming salamat. Ang papurit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Yung palakpak na may pag-ibig. Yung palakpak ng mga answered prayers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, makinig ka ng mainam. Kung gusto mong tatagpuin ng kanyang salita. Gusto niyo ba katapuin ng salita ng Panginoon? Amen. The Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 9, verse 28 hanggang 36. Lucas 9, 28 to 36. Sumayin niyo ang Panginoon. 8 araw pagkatapos sabihin ito,
umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang sila'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaging saging sa ay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningingan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit ng pagpano ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila biglang nagising. At makita nila si Jesus na nakitang nagniningning at ang dalawang lalaki nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi si Jesus ng mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nila ang nag-iisa na si Jesus. At hindi mo na sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga answered prayer na anak ni Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung palakpak para sa Diyos. Pak na umaasang answered prayer. Amen, amen. Salamat po kay El Shaddai. Salamat po sa ating choir, choir pala. Salamat sa ating choir at manunugtog. Salamat sa inyong lahat. Pwede na po tayong umuwi. Mabo muna kaya. Bilis, no? Salamat sa Panginoon at ako'y nakarating ulit dito sa lugar ng Subay. Amen? Bakit po Subay? Subaybayan. Subaybayan. Laging subaybayan si Yahweh El Shaddai. Amen? So, ilagay nyo sa anniversary nyo, Subay, ang pagsubaybay ni El Shaddai. No? Ang ganda, diba? Sa gabing ito, mga kapatid, ang topic po natin ay The Prayer of Transformation. Ang panalangin ng pagbabago, seeking deeper understanding. Ang maghanap ng malalim na pangunawa. Isa po sa pinakahimala ng tao ay ang magbago ng buhay. Amen? Kasi maging mga nakakulong ay hindi binabago ng rehas na bakal. Hindi sila nababago ng mga trahedya. Pagbagsak, pag naghirap, balik uli sa dating ugali. No? Kahit anong pagsubok, kahit anong kahirapan, paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Kaya paulit-ulit din yung tragedy, no? Paulit-ulit din yung kaguluhan. At hanggang hindi nawasak ang pamilya, ang buhay, patuloy tayong kinakaladkad ng demonyo patungo sa kapahamakan ng buhay. Amen ba? Kaya nga isang nabasa kong komentary, ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami ng nag-a-attend. Ang Diyos ay tumitingin sa dami ng nagbabago. Nakikinig kayo? Yun ang tinitingnan ng Diyos sa ating lahat. Yung transformation, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay kayang gawin ng lahat ng bagay, pero sa ating sarili, nahihirapan tayong magbago. Nakikinig po kaya? And that's why, sa dami ng taon ng ating mga edad, may mga tao na tumanda na lahat, hindi pa rin nagbabago. Walang kapaguran, no? Paulit-ulit yung trahedya, paulit-ulit yung kahirapan, cycle lang. Cycle lang yung buhay. Pag gumaling, balik na naman, no? Pag umayo sa isang buhay, eto na naman mga kapatid. Di na natuto. Amen ba? Isa po sa napanaginipan ko,
sa random dreams ko, ang daming panaginip di ko maintindihan. Meron pa akong word na natanggap doon sa panaginip ko. Yung tinig na nagsabi, Brother Chito, if people don't change their lives, they are sabotaging their lives. Kapag ang tao daw ay hindi nagbago, sinasabotahe mo ang buhay mo. Alam niyo ba yung sabotahe? Mas malala pa yung sa pagwasak, no? Yun ang malalim na termino ng pagsira, malalim na termino ng pagwasak, sinasabotahe. Ibig sabihin sinasabotahe, ginugulo. Sometimes yun ang nangyayari sa buhay natin. We are sabotaged by the evil. Kahit may mga pamilya na hindi nakasustain sa mga problema, naghiwalay na lang, no? Yung iba naghanap lang ng drugs, nagbisyo, nag-inom, pinanindigan ang gawa ng kalaban sa buhay nila. Hanggang dumating sa buhay na sila'y dumating sa hukay. Okay lang kung dumating sa hukay. Paano kung nabubuhay na pahirap habang buhay? Pahirap sa sarili, pahirap sa nag-aalaga, no? Pahirap sa mga mahal sa buhay. And that's why we are, because God wants us to transform. Ang pinakang magandang biyaya ay hindi magkaroon lang ng maraming pera. Hindi lang makamtan yung mga gusto natin, kundi magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa at sa Diyos. Kuha niya, walang pinakamayaman na tao, yung hindi nag-aaway masyado sa pamilya, walang bangayan, walang inggitan, walang hugutan sa pababa, kundi nagtutulungan sapagkat sila ay anak ni Yahweh El-Shaddai. Ituloy niyo yung palakpak niyo. So mga kapatid, itong gospel na ito ay nagpapatunay na hindi tayo nagkamali ng Kristo natin. Because Jesus Christ is a divine being. Yung kanyang pinakitang pagbabagong anyo ay kumbaga extraordinary, nagmingning na puting-puti, no? Siya ay Diyos. Sa pag-aaral po ng Christology, may dalawang kategorya si Jesus. Yung tinatawag na low Christology, and the second is high Christology. Tandaan nyo yan, ha? Kasi pag nakaharap ng mga born again, may hindi naman panlaban. At least may pangunawa tayo. Kasi hanggang ngayon, may mga sekta pa rin that they don't recognize Jesus as God. Kilala nila si Jesus ay bilang tao lang. Yun ang teachings doon, ang tawag doon ay low Christology. But kapag pinag-aralan po natin yung tinatawag na high Christology, Jesus has two being, the human being and the divine being. Kaya nga, yung binasa nating gospel ay nakasama nila sina Moises, Elias at Pedro. Yung panahon na yun ay magkakaiba ang panahon ng mga tao niyang yan, nagkita-kita sila sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, mayroong resurrection na mangyayari, may pagbabagong anyon na mangyayari. May pagbabalik ng buhay, mayroong tinatawag na resurrection. Amen ba? Ibig sabihin, may inaasahan tayo. Hindi lang yung 100,000 pag-atot ng 100 years, kundi yung buhay na walang hanggan. Nakikinig kayo. Kaya, dapat nating tingnan, ano nga ba talaga ang pwede nating hanapin sa paglilingkod. Sabi ng isang pare, may mga taong naglilingkod, pero mukha lang naglilingkod. Ang totoo, hindi sila talaga naglilingkod kasi naghahanap sila ng gusto nila sa buhay. Hindi lahat na nagsisimba, nagpupuri sa Diyos ay malapit sa Diyos. May inilalapit sila sa Diyos. Yung iba malapit sa Diyos, pero yung iba may inilalapit sa Diyos. Tama naman na may inilalapit tayo sa Kanya kasi limitado yung buhay natin. Pag hindi na kaya ng maintenance, kapag hindi na kaya ng doktor, kapag wala ng pera, ang Diyos ang ating pag-asa. But you know what? Isang magandang bagay na maipakita natin sa Panginoon that we are not because we want something na ibig natin at magusto natin. Kundi yung mga bagay na ipamamaraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya. At tayo makakaalam kung tayo ba talaga ay malapit sa Kanya.
Napakinggan ko yung sharing kanina, kapag mayroon ka ng kauhawan sa presensya ng Diyos, it's a sign na ikaw ay naghahanap ng Diyos. Amen ba? Pero kung nandito ka, lumilipad yung isip mo, iniisip mo kung natakpan kayo yung ulam pag-alis ko. We have to focus our ears and mind to God, no? Pagpapakita na tayo ay confident sa paglilingkod sa Panginoon. We are seeking the presence of God. Hinahanap mo yung presensya ng Diyos. Hindi mo lang hinahanap yung kasagutan ng gusto mo, sapagkat kapag nakamtan mo ang presensya ng Diyos, ang lahat ng bagay ay maaayos. Nakikinig ba kayo? May isang kapatiran tayo. Sabi niya, Brother Chito, kapag nasa gawain ako, ang saya-saya ko. Lalo na pag nagkakanta na yung mga choir, ang saya ko na, umaangat na ang pakiramdam ko. Kapag nag-worship na, nagsasaya ko na, nag-aangat na ang pakiramdam ko, parang pakiramdam ko nasa langit na ako. Yan yung taong nakakaras ng presence ng Lord, di ba? Kaya lang pag natapos nakakanta niya yung give thanks, nalulungkot na ako. Kasi uuwi na naman ako sa aking pasaway na asawa. Pag natatapos ng gawain, nalulungkot na ako kasi back to reality, no? Kaya mahalagang bagay na masustain natin ang paglilingkod. We are always seeking sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Huwag mong bigyan ng lugar si Marites. O kaya? At palagi nating hanapin ang presensya ng Diyos. Maraming tao may nagkwento sa akin at mayroon akong alam, isang tao, isang pamilya na kung saan sila ay devoted sa isang devotion. Kanina may nakita ko sa isang, hindi ko lang matandaan, nililibot niya yung saint, no? Nililibot nila yung saint. Yung pamilyang ito ay sila yung benefactors sa pagbigay ng biskwit, sa pagbayad sa mga organista, sa pagbayad sa violin. Iniikot yung santo just to pray sa isang barangay. Alam niyo yan? May iniikot parang procession. Pero sabi niya, brother, in spite of devotion, ang gulo ng buhay namin. Kasi may devotion, may temptations. Nagdi-devotion kami, gumagastos kami sa devotion, pero ang buhay namin kanya-kanyang tropa, kanya-kanyang barkada, kanya-kanyang inom. Ang negosyo namin kung sinong bantay siya yung paldo. No? Kasi kanya-kanyang pupit. Kaya ang gulo namin. Kahit kami naglilingkod, kahit kami nagsisimba, maligalig kami. We are not in the presence of God kasi ang gulo ng buhay namin. Nakuha niya? Pero isang araw, kinaladkad siya ng kapatiran patungo sa El Shaddai. Pag uwi niya sa bahay, iyak na iyak siya. Kasi dito ko lang nasumpungan ang presensya ng Diyos. Dito kay El Shaddai, sabi nga ng mga pari natin, anong meron dyan sa El Shaddai? Kasi yung mga hindi nagsisimba, nag-El Shaddai. Nakikinig kayo? Amen. Hindi lahat na nag-El Shaddai nagsisimba. Anong meron dyan? Alam nyo, ang El Shaddai ay napaka-phenomenon. Amen ba? Napaka-pambihira ng pagkatawag ng Diyos. Sapagkat buong mundo, walang araw na walang gawain. Kaya yung mga nasa abroad, sabi nila, brother, sobrang lungkot, sobrang hirap, sobrang homesick. Pero dahil may El Shaddai, kahit sa Hong Kong, kahit sa Saudi, kahit sa ibang lugar, mayroon silang lugar na paglalagyan ng kanilang kalungkutan. Kaya yung mga taong na-incline sa presensya ng Diyos, walang lugar yung addiction. Amen ba? Walang lugar yung kalungkutan, walang lugar yung mga bagay na magpapahirap sa atin, sapagkat ang paglingkod sa Kanya ay sapat na para ikaw ay maging masaya. Kapag ang paglilingkod natin ay napakaligalig, mga kapatid, dapat tayo nag-iisip. Kuha niyo. Dapat nating pinapakita sa Panginoon na ang hinahanap natin siya. We are seeking God's presence. Kailangan ito ay ma-prove natin sa Kanya, sa Panginoon. Nabuo ang ating motibo. Amen. Yung nakaraang linggo, napakabigat ng topic. Temptations. Amen. Kaya nga sabi ko, sa ating paglilingkod, dumaan yung temptations, kailangan mag-change tayo.
Kailangan malabanan natin, ma-overcome natin yung mga hamon. Amen ba? Pero sabi nga ni Bishop Pacani, ang Diyos hindi nagpapahirap sa tao. Ang Diyos hindi nagbibigay parusa sa tao. Pero yung mga gagawin natin, yung mga iisipin natin, ang siyang magpapahirap sa atin. Kapag unkind tayo, kapag hindi ka mabuting tao, hindi naman yung tao kinaiinisan mo ang pinapahirapan mo. Ang pinapahirapan natin yung ating sarili. Ako kanya? Kapag tayo ay maraming puot at galit at hinanakit at inggit, sabi nga ng isang Proverbs, nilalagyan mo ang sarili mo ng isang asido na siya din ang sisira sa pagkatao mo. Sabi ng Proverbs, ang asido, siya din ang sisira sa kanyang lalagyan. Ay yung asido, isang analogy yan. Pag inilagay mo sa kanyang lalagyan na hindi tamang lalagyan, tutunawin yung kanyang lalagyan. Mailalagay mo sa tamang lalagyan. Ganun din ang mga kasalanan. Kapag inilagay mo sa pagkatao mo, siya din ang sisira sa iyo. Nakuha niyo? Sapagkat ang kasalanan hindi para sa atin, kundi para sa kalaban ng Diyos. Nakuha niyo ba? Tayo ay pag-aari ng Diyos, pero lagi niyong tandaan, kahit ilang taon nang nanahan sa inyo ang demonyo, kahit ilang taon nang dumaan sa atin ang mga kabigatan sa buhay, kaya kang hanapin ng Diyos para idala sa kanyang lalagyan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit kung buhay mo hindi ka na nagbago, pag tayo ay nag-desisyon na magbago, palaging may pag-asa para magbago. Kasi mabigat. El Shaddai tayo ng El Shaddai, kasama-sama natin ang demonyo. Nandiyan po kayo. Walang mangyari sa buhay natin. Sabi nga nung nagtitinda ng katre, sabi ko ilang kilo yan, Brad? 50 kilo siya. Sa unang kilometro. Pero habang pitbit ko ang katre na yan, pabigat ng pabigat kasi napapagod na ako. Binaba niya yung katre, ang sabi niya, ganun din, Brad, ang kasalanan. Sa una, caring mo. Pero habang dinadala mo ang problema, ang kasalanan, di mo namamalayan bumibigat ang buhay mo. Kasi dala-dala mo ang mga kabigatan sa buhay natin. Nagiginig ba kaya? Sabihin mo siyang katabi kapatid, may kaaway ka pa ba? Sabihin mo kapatid, pakialam mo. Nagiginig ba kaya? Hindi tawag na lahat yan, no? Yung akad ng gawain, pag nasa labas, bingo ng bingo, sugal ng sugal, no? Pag nasa gawain, mabait tayo, amen? Pag nasa labas, puno ng bisyo, sino nilulungko natin? Medyo ba kayo? Mahalaga mga kapatid, wala naman tayong banal dito eh. Tayo natin pwedeng tamaan ng salita ng Diyos. Pero yung tagal ng paglilingkod natin ay nagtuturo na dapat mapagod na tayo sa pagkumpronta, sa pagsama sa kalaban ng Diyos. Makamtan natin yung pagbabagong buhay kahit pa paano. Yung, sabi nga na napakinggan ko, yung cum laude, hindi naman 100% ang kanyang grade. Amen ba? Hindi naman perfect ang kanyang grade. Naging cum laude kapag siya ay nasa highest grade. Halimbawa, 98, 95, 89. Kapag siya ang pinakamataas na grade, magiging magna cum laude siya. Sa kabanalan, hindi naman ibig sabihin kompleto yung lahat ng ginagawa natin. Hindi naman ibig sabihin perfecto tayo. Pero kapag nasusumikapan natin mapalapit sa Diyos, excellent tayo sa harapan ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Kaya nga sa paglilingkod, ito yung hinahanap sa atin. Ang maramdaman nila na ikaw ay anak ni El Shaddai. Amen ba? Na kahit hindi mo ipangalandakan at aaten ka, na kahit hindi mo ipangalandakan at matagal ka nang naglilingkod, nararamdaman nila sa pagkatao mo na nasa inyo ang Panginoon. Kuha niyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, we have to understand our limitations. Kailangan maintindihan natin na kulang tayo, kapos tayo. Wala tayo, marupok tayo. Pero sagana ang Diyos. Ang bawat pagkakamali mo, sinisilang ang kanyang habag. Amen ba? Ang bawat pagkakasala natin, nandoon yung grasya para patuloy na magsumikap na magbago ulit ng buhay. And if we are not connected to Him, mga kapatid, masasayang ang buong buhay natin sa mundo.
Gikin kayo. Pag nag-away kami ng sister wife, minsan napapagod na kami magsagutan. No? Pero kahit paano, pag nag-away kami, wala namang lumilipad ng mga plato. Sagutan lang. Pero pag napagod na kami magbangay, hindi na kami umiimik. Pero kahit hindi na siya umiimik at hindi kami nagsasagutan, mabigat pa rin ang palibot. Bakit? Walang magandang connection. Sa family nyo, kahit hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagsasagutan, pero hindi kayo nag-iintindihan, there's something wrong. Wala yung presensya sa buhay natin. Kapag wala tayong connection, nakukuha niya? Nabubuhay kayo, nagsasama tayo na kanya-kanyang diskarte, walang pakialam. Wala na ng pakialaman ng gusto mo. Pero hindi yan ang ibig ng Diyos. Ang ibig ng Panginoon, sabi nga ng tema ng aking gawin, faith, love, and unity. Kung may Diyos ng pagkakaisa, may Diyos din ng hindi pagkakaisa, walang ibang kalaban ng Diyos. Kapag lingkod tayo ng lingkod, wasak yung ating relasyon sa ating kapwa. Mabigat lang sabihin, hindi tayo magpapatuloy ng maayos. Alam niyo, maraming nagagalit sa akin kasi masakit ako magsalita. Totoo lang kasi yung sinasabi ko eh. Nakukuha niyo ba? Pero hindi ko naman kayo pinipersonal. Pero kung bubulahin ko lang kayo, masasayang yung gabi natin. Nandito ako sa Manila for almost 15 years. Hindi na lang sa akin, kundi para kay El Shaddai. Nilagay tayo ng Diyos dito para magkaroon ng magandang buhay. Kasi walang ibang pinakamagandang buhay kundi yung payapa yung isip niya. Maraming taong lingkod ng lingkod, paraging kinukumbabawan ng takot sa buhay. Kung tayo ay lingkod ng Panginoon, rebelde, ligalig ang buhay natin, sayang ang pag-El Shaddai natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, if you want to follow me, sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord. Huwag mong hayaan na maligalig ka. Magtiwala ka sa Kanya. Isang pinakamagandang reward ng Panginoon sa mga naglilingkod, may kapayapaan. Amen ba? Maraming tao akala mo blooming, no? Pero nagigera ang kalooban. Maraming taong masayang tingnan. Maraming taong malakas tingnan. Maraming taong matatag tingnan. Pero may gera sa kanyang kalooban. Kaya minsan, nabakit mo lang ng hindi maganda, sumabog na siya. Kasi sagad na pala, yung ultimong bati mo, yan ang pumunok sa kanya. At sabi mo, ikaw naman, nabati ka, agalit ka agad, pero ang hindi mo alam, matagal na siyang nagtitiis. Yung lubat na lubat ka, winubat mo pa. Amen ba? Kaya maganda sa atin, tayo ay full charge lagi. Kasi walang ibang sasarap pa sa buhay. Yung mabuhay ka ng may kapayapaan at kagalakan sa puso. Amen po ba? A sense of peace of mind. Walang sarap kumain kapag may kaaway ka. Walang sarap kumain kapag bagbag ka ng problema. Walang sarap ng kumain kapag binabagabag tayo ng sarili nating konsensya. Bakit tayo babagabagin ng sariling konsensya natin? Kasi ang ating sarili ibinigay ng Diyos, inilagay ng Diyos. You are created by God in His image and likeness. Ginawa ka, ilikha ka ng Diyos na kanyang kawangis. Kaya hindi pwedeng manatili doon ng kasalanan. Hindi pwedeng manatili doon ng hindi pagpapatawad sapagkat hindi ka magiging kailan ng perfecto at magiging kampante sa buhay mo. Ang pakikipaglaban sa kasalanan ay parang tubig at langis. Kahit alug-alugin mo magdamag maghapon, magkahiwalay pa rin ang tubig sa langis. Hindi mo sabi, Lord, hayaan mo na ako Lord nag-El Shaddai basta hindi ko bibitawan yung aking kabit. Na? Lord, wag mo na akong pakialaman sa aking pagbibisyo, mag-El Shaddai ako. Nakukuha niya? Hindi ganon. Mga kapatid. Kahit habang ginagawa natin yung gusto natin, sumasaya ka, pero pahirap ng pahirap. Yung kapalit ng mga kasalanan ginagawa natin ay hindi biro. Yung naglingkod ka ng 10 taon, 20 taon, pero sinasabotahin natin yung ating sarili, mabigat mong sabihin, there is no transformation. Sa mundo ngayon, sobrang distortion ng panahon. Amen ba? Ginagamit yung religion, ginagamit yung simbahan, ginagamit yung prayer meeting sa kalokohan. Amen ba?
At you know what, mga kapatid ko sa Panginoon, may Diyos na nag-aayos. Sa bawat taong nabubuhay, palaging may pag-asa. Kung yung nakagaw ng kunting bagay, sumasaya tayo, how much mo kung tayo ay magsumikap na natin mabuti. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, mahalaga sa atin, may kahalagahan yung pakikinig. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, magbabago ang buhay natin kapag pinuno mo ang sarili mo ng mga salita ng Diyos. Huwag mong lagyan ng lugar ang bulong ng kalaban. Kuha niya? Minsan nag-overthinking tayo. Inaagaw tayo ng problema, imbes mga bagay-bagay na binigay ng Diyos, na tinanim ng Diyos, dinadaig tayo. Kaya mahalaga na para tayong luminous, alam niyo yung luminous. Pag nilagay mo yan sa gilid na may liwanag, kahit ilagay mo yan sa gilid, maliwanag pa rin. Alam niyo kung bakit? Na-absorb niya yung liwanag. Ganon din yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Masarap pag nasa gawain, pero sa labas doon ang tunay na laban. Pero kahit nasa labas ka na, dala-dala mo pa ang liwanag na galing kay El Shaddai. Ang kakuha niya, nararamdaman nila. Kaya nga sabi ng punong ibang-iba tayo kaysa iba eh. Mayroong pagkilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng isang pagtuturo, there must be the art of listening. Ang marunong makinig ng salita ng Panginoon ay marunong tumanggap ng kalooban ng Diyos. Hindi ka naglilingkod na pinapalampas mo lang ang oras. Hindi ka naglilingkod para lang mangyari yung gawain. Naglilingkod ka kasi you need growth, you need to improve, you need to move on. Nakikinig kayo? Sabi ko nga nung, ewan ko kung naisip ko sa inyo, kapag hindi tayo nagbago, para tayo nasa rocking chair, no? Alam niyo yung rocking chair? Yung lumba-lumba lang? Yung lumba-lumba lang, magdamag ka magdamag maghapon, nandun ka lang, no? Pero pag gising mo na dyan ka pa rin, hindi ka nakakaalis. Ganon din sa paglilingkod, simba ng simba, attend ng attend, pero walang pagbabago, walang paglago. Inaano lang natin yung word of God. Yung paglilingkod nyo, dami yung hinahanda, may effort, may oras. You have to give the best to God. Anyway, nag-i-enjoy tayo pag may banding tayo every Friday, ang kasayahan na, di ba? Kasayahan natin, sapagkat meron kang napaglalagyan ng buhay mo. At kung nasasaya ka na may paglalagyan ka ng buhay mo, we have to make the most of it. Gawin natin yung pinaka-the best para sa Diyos. And we will see how God works in us. Amen ba? Kaya mahalaga na nagle-level up tayo. Na sa paglilingkod natin may nangyayari. Hindi lang yung natutumba ka, hindi lang yung umiiyak ka. Because that are all manifestations ng Holy Spirit. Pero lagi yan, inaano ni brother, may kinokorek. Yung pag-iyak mo is a sign of the Holy Spirit, no? Yung pag natumba ka, is a sign of manifestations. Pero ako, di naman talaga ako natutumba. Kasi gusto kong matumba, yung gusto kong matumba. Hindi dahil may sasalo sa likod. Nakukuha niya. Pero the greatest miracle is, may nakikita sa akin. Yung matapos ka matumba, pagbaba mo, di ka nang bibisyo, no? Aba, may himala. Nakukuha niya. May nakita ako niya, nag-talk ako minsan sa chapel, alam niyo ba? Binabato yung chapel namin. Lasing na lasing. Ano ba kayo dyan? Every Friday na lang kayo dyan. Puro na lang kayo, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Lasing na lasing. Pagkatapos namin ng prayer meeting, nagkakasayaw na ako. Pumasok. Iyayakap-yakap ako. Tapos, hinahalik-halikan ako. Lasing na lasing. Brother, umiiyak. Sa totoo, sigaw-sigaw lang naman ako, pero gusto ko rin maglingkod. Ano maniwala ka? Sunod na linggo, nag-attend na siya. Ginawang coordinator ng mga workers. Hindi siya nakapalag. Dati nung pumupunta siya, lasinggero, walang tsinelas, pero nung dumating ng alas 12 ng sunod na Biyernes, nakatak-ino, nakakaligo at ang bango niya. And that is transformation. Yun ang himala. Pero kung habang naglilingkod natin,
kasama-sama natin ang demonyo, aba, ibang klase yan. Kaya huwag kang maniwala na banal ka na, no? Huwag kang maniwala na okay ka na, hanapin natin ang lugar ng kalaban sa buhay. Buhay na. Yung simple lang sinasabi yung igit, kapag hindi pa natin na-overcome yung igit, malakas ang kapit ng kalaban. Pinwala kayo. Kapag ingitero, malakas ang kapit ng kalaban. Because as a Christian, we are contented. Hindi ba? Kapag hindi tayo marunong tumanggap ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 10, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Naparito ang diablo para magnakaw, sumira at pumatay. Pero naparito ang Diyos para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Alive and to the full, and that is what we call transformation. Kaya El Shaddai, hindi pagan hindi payag naman, kundi pagbabago ng buhay. At ang pagbabago ng buhay ay sunod ng himala ng mga kayamanan. Amen ba? Sapagkat nandoon ang pagkilos ng Diyos. Ang mundo, makamundo talaga. Hihilahin ka, hahatakin ka, pabagsak. Kasi andyan yung kalaban sa buhay natin. Pag matining yung pananampalataya mo, hindi ka i-discard ng kalaban. Kaya nga, maganda sa mga nanay, sa mga sunod na prayer board, i-pray natin yung mga bagay na hindi nakukuha ng mundo. Yung paghanap buhay, nakukuha yan sa mundo. Mga makamundo, may pera naman, di ba? Hingin natin sa Diyos yung mga bagay na tanging ang Diyos ang pwedeng magbigay. Kasi hinihintay ng ng pera, minsan yung pera pag-aaway. Tingnan nyo yung edad nyo yan. Yung mga edad natin. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. Amen ba? Araw-araw kumakain. Nakukuha nyo? But there are many things in this life na tanging Diyos ang pwedeng magbigay solusyon. At yung mga bagay niyo ay magagawa lang ni Yahweh siya. Amen po. Hindi lahat ng bagay ay nabibili sa atin. Nakukuha sa ating lakas. But through the miracles of God. Kaya nandito tayo sa Prince sapagkat napakakaning bagay sa buhay natin. Na tanging sa kanyang kamay, manggagaling ang himala ng ating buhay. The power of transformation, the transfiguration was a transformative experience for the disciples. Ganon din sa ating buhay. Ang transformation ay pagbabago na karanasan ng ating buhay. Pagbabago, karanasan sa ating buhay. At yun ang ating pag-igihan, mga kapatid. And everything will follow. Nakakalimutan natin, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of His God and His righteousness, and all these things will be added. No? Unahin natin ang kanyang kabutihan at katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag. Ang Diyos hindi naman nahirap na usap. Amen ba? Lahat ng bagay pwede niyang ibigay. Pero ang tanong kasi, ano bang rason? Ano bang dahilan para tayo i-bless ng Lord? Anong dahilan sa ating sarili? Anong dahilan sa ating buhay? Para makita mo sa iyong sarili na para tayo ay pagpalain ng Diyos. Na-share ko lang sa pamilya namin. Yung bunso namin kapatid, huli nang dumating, babae. Pag umiiyak yung sa kalsada, kinakantsawan ng mga tao doon. Oy baby, huwag ka nang umiyak, bankrupt na kayo. Kasi nung dumating yung kapatid namin bunso, bagsak na yung negosyo namin. Yung mga kuya nyo, yun ang nakaranas ng yaman, pero ikaw huwag ka nang mag-inarte, mahirap na kayo. Yung kapatid ko na yun, anak na El Shaddai, from the very start, dancer siya. Kaya nung tawagin siya ng Panginoon, hindi na siya kumakalas sa nanay. Lagi na siyang kasama-sama ni nanay. Simula bata, anak siya na El Shaddai. Sabi ng nanay, magipagbarkada ka naman. Magpag-friend ka naman sa labas. Hindi na kasi ang kanyang inclination ay sa paglilingkod. At nakatatak sa isip niya yung pang-aapi ng kapwa. Pag-galing sa school, naghahanap ang nanay ko ng mababang ang mahihiraman ng 50 pesos. Pampamasahe lang. Pag dumarating na yung umiiyak, bakit ka umiiyak? Kasi hindi naubos yung pulburon. Wala siyang pamasahe pabalik sa school. Kasi nagtitinda pa.
para makapag-graduate, no? Yung nanay ko, pag nakita walang pamasahe, bankrupt na nga kami. Kung saan-saan bumabag ka para makahiram ng 50 pesos para masustain yung pag-aaral. Pero in spite of that, hindi kami kumalas sa Panginoon. Nag-aatin kami noon na walang dinner, walang pagkain minsan. Nagdidin naman yung tamang-tama lang. Sapagkat nawala na yung mga kayamanan. Ang gaganda ng plato namin kasi galing sa may kaya. Pero ang gaganda ng plato, walang masyadong ilalagay. And you know what? There are many trials. Pero hindi kami bumitiw sa Panginoon. And truly, ayaw ko man magmayabang, ibinabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya hindi nang uuto si Brother Mike pag sinabing yayaman ka, yayaman ka. It is in our disposition. Amen ba? Kapag binigay mo, pag inasahan mo, ibibigay niya, yayaman ka. At kapag hindi tayo yumaman, kapag hindi mo nakamtan ang gusto mo, huwag mong sumbatan ng Diyos. Bakit? May ibang plano sa atin ang Diyos. May plano siya sa atin, hindi lang mga bagay. Pero isang tiyak lang, hindi ka man ibigay ang gusto mo, hindi ka pababayaan ni Yahweh Ershe. Yan nga ang panalangin ko eh. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na mapahiya ang mga naglilingkod sa iyo. Kasi ang gusto natin ay laging masaya sa piling ni Yahweh Ershe. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. At tumayo na po tayong lahat. Ilagay mo ang iyong kamay sa tapat ng iyong puso. At ating tunghayan ang awitin ito. Ating isa buhay, isa puso, namnamin na nawa maganap sa ating buhay. Sambang lugar na sa ating pagkatao na dapat tayong baguhin. Sa pamamagitan ng ating pag-iisip sa ating kapwa, sa ating mga pananalita. Ano bang mga bagay na nahan pa ang kalaban sa ating sarili? Kung meron man tayong pwedeng bantayan, hindi ang iba, kundi ang ating sarili. Kung meron man tayong pwedeng husgahan, hindi ang ating nasa palibot, kundi mismo ang ating buhay. Lord, dalangin ko namin. Baguhin mo kami lahat. Purify your people, O God. Yes, Lord. This is me, the Spirit, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify
pinakamaganda ang pwedeng hingin natin. Bago dumating ang mga bagay-bagay na hinihingi, inaasam natin. Unang dapat maganap sa ating lahat ang pagbabago ng buhay. Hindi para kanino man, kundi para sa atin. Kapag tayo ay may katiyakan na maayos ang ating buhay, ang kagalakan at kapayapaan, ang tapang ng loob at walang takot ang ating mararanasan. Ang dahilan ng mga takot at pag-alinlangan, kasi alam natin ang dami natin nagagawang hindi tama at mga mali sa harapan ng Diyos. At never nating mabago ang ating sarili sa ating kakayahan. But our God is a God of transformation. Kaya niyang baguhin ang mga bagay sa buhay natin kapag tayo ay may hingalan na magbabago sa Kanya. Kaya gaano nang katagal sa ating mga edad na nanahan ang mga bagay na yan. Sa gabing ito, isuko mo, ibigay mo sa Kanya. Nang sa ganon, sa mga araw pang darating sa ating buhay, makakanta natin ang kalayaan at sarap ng mabuhay na may kalayaan. Panginoon, i-bless mo kaming lahat ngayong gabi. Maranasan namin ang malamang pagbabago sa aming isip, sa aming puso, sa aming pagkatao. Maging kind kami sa aming kapwa, sa aming mga pamilya. Maging mabuting tao, maganda mag-isip at mabuting makitungo. Walang masamang motibo, walang tinatagong dilim, walang halimaw sa buhay. Pagkos Panginoon, kabanalan mo ang aming tagay-tagay. I-bless mo kaming lahat ngayong gabi. Nawa Panginoon, sa aming paghiwalay, unti-unti mo kaming babaguhin sa bawat paglalakbay namin sa mundang ito. Pagpalain mo kaming lahat ngayong gabi sa panang-aning kong sambayan. I-bless mo ang bawat pamilya. I-provide sa pangangailangan, materially, spiritually, financially. Ang hanap buhay sa sabungkang, pangilista, negosyo, trabaho, dalangin po iyong pagpalain. Pagpalain ang aming kalusugan, Panginoon. Ilay sa karamdaman, ang pamilya, ilay sa mga sigalot at kahirapan. Sa pangalan ni Jesus, i-bless mo ang lugar ng Subay, simula sa mga barangay council, barangay captain, lahat ng mga naglilingkod sa barangay nito, ang mga social income, ang bawat sambahayan, i-bless mo Panginoon ang lugar ng Subay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, and let us give thanks with a grateful heart.